Hi guys! Magandang gabi po sa inyong lahat. So yan, wala tayong kaayos-ayos ngayon. Talagang fresh. Yan. So, magbablog lang ako. Napakabilis lang nito about dito sa bago namin nilipatan na bahay. So, siguro doon sa mga ibang nakapanood sa inyo na lumipat po kami ng bahay after 1 year namin doon sa before naming bahay. So, yung accommodation kasi namin is libre. So, lumipat kami kasi yun yung gusto ng aming agency. So, wala tayong magagawa kapag libre yung bahay nyo kung saan kayo ilipat, doon po kayo mapupunta. At ganun nga yung accommodation dito. Pero kung kayo naman na nagbabayad ng bahay nyo, so may choice kayo na makapamili kung saan nyo gustong lumipat ng bahay. Kung gusto nyo mag-solo ng room, so it depends yan kung kayo ang nagbabayad ng bahay nyo. Since ang bahay namin is binabayaran ni company, so papakita ko sa inyo, lumipat po kami. And eto na nga. So yan, mabilisan lang no. So yan, bagong gising pero happy ako kasi sarap ng tulog ko. Anyway, syempre ito yung main door. So pagpasok mo dyan, so, eto na po agad yung bubungad sa inyo. So, yan. Eto, papunta ng kusina. So, dito, kung makikita nyo, ito ay isang room. So, sarado siya ngayon kasi iba yung naka-room dyan. So, dito naman, wag muna natin puntahan ng kusina. Dito naman is yung shower. So, buksan natin yung shower, no? So, dito naman is yung shower namin. So, yan. Meron din siyang lavatory. Diyan, meron shower. And dito naman is meron na rin siyang washing machine. So, kasama na po yun ang washing machine sa provided sa accommodation. So, dito naman is yung CR namin. So, yan. CR. So, CR lang talaga siya. And dito, sa katabi ng CR is may isang room. So, ito yung room namin. So, dahil bagong lipat kami, so wala talaga kaming gamit, kundi yung bed namin, or yung something, basta yung bed lang, ganyan. So, yan. So, medyo magulo to. Medyo magulo. So, ito yung bed ko. Yan. Tapos, naglagay kami sa pagitan namin ng, cabinet. So, provided din po yan ng may-ari. So, itong cabinet na to, guys, is pandalawang tao. So, maliit lang talaga siya kasi cabinet lang talaga siya. So, dito naman sa kabila is yung sa kasamahan ko na bed niya. So, hindi kami naglagay ng kahit na anong kortina. So, yan lang talaga yung pagitan namin is etong cabinet na to. So, sa kabilang side naman, so medyo malaki rin kasi yung room. So, dito kami naglagay ng medyo magulo ng aming mga winter jacket kasi nga winter sa ngayon. So, may makikita rin kayo ng mga bilihan ng ganito, yung mga sampayan na ganyan. So, yan. Hindi yan provided ni may-ari. So, kayo talagang bibili. Anyway, punta na tayo sa kusina. So, sabduhan lang natin muna yung sa natin, no? Yan, punta tayo sa kusina, guys. Ito, yan yung kusina namin. So, ang una nyo makikita is ang ref. Ang ref po ay parang 3 tao lang kami. So, maliit siya dahil sa dami nating mamili. Pero malapit naman kami sa grocery store, kaya okay lang din. Yun nga lang, syempre, kung matipid kayo talaga, so talagang bibili na agad kayo ng pang whole month, ganun. So, provided din ng may-ari ng bahay, ang kettle. So, meron din kami netong initan ng tubig. So, etong mga rice cooker po na ito is kami yung bumili. So, amin na yan. Provided na namin by own. Yan pong mga rice cooker. Tsaka etong, blender. So, sa kasamahan ko yan. So, meron ding mga ganito na mga istakan, mga pagkain, ganyan. So, yan. Makikita nyo, mga istakan yun ng mga pagkain. So, dito naman, sa side na to, so, yan, may kalan kami. So, pwede rin kayong mag-bake. So, yan, kung trip mong mag-bake, so, pwede ka rin mag-bake dyan. So, meron ding exhaust. Yan. And, eto, syempre, dining table. So, kung mapapansin nyo po,
sa lahat ng diniscuss ko, wala po kaming sala. So, wala talagang sala. Dito talaga ang, dito rin kami nagkikita-kita sa kusina. Anyway, ang labas namin is ganito. Yan. So, yung labas namin, yung kung may nakikita kayo na dilaw na ilaw, so yan po ang bilihan dito sa Czech Republic. Dito malapit sa amin. Yan. So, hindi ko na pahabain. So, yun lang. So, sana meron kayong napulot na konting idea kung ano yung style ng bahay dito sa Czech Republic. Anyway, yun palang isang kwarto dito. Di ba sabi ko sa inyo, dalawa yung kwarto. Yung isa napasok natin, yung isa hindi. Same lang po siya ng style. Same lang din siya. Pero nagkataon kasi na 3 lang kasi kami. So, dahil 3 kami, doon sa isang kwarto is 2, sa isang kwarto is solo lang siya. So, ang nangyayari kasi pag ganun, once na may dumating, for example, may nag-apply ulit sa agency namin, tapos dito rin sa company namin, tapos babae, possible na mapasukan kami ng isa pang tao kasi good for 2 person po ang isang room dito sa amin. Regarding naman sa mga tubig, kuryente, gas, so provided na po yun lahat. Hindi kami nagbabayad ng excess namin. Pero paalala ko sa inyong lahat, kung kayo po ang nagbabayad ng inyong accommodation, so kayo po ay entitled para magbayad ng excess. If ever magkaroon ng excess sa gamit ng tubig, kuryente, at saka ng gas. So, ang wifi po namin is provided din nila dito. So, meron na po kaming wifi sa mismong bahay namin. So, paglabas lang, bumibili pa rin ako ng data kasi pag nasa labas, so para may nagagamit pa rin ako na internet. So, yun po. So, sana nakatulong, no? So, yun pala, wala kaming rent dito. Yun nga ang sinasabi ko sa inyo. Kadalasan ang makikita nyo na bahay dito, kapag kayo mismo ang magpo-provide ng sarili nyong bahay, so yun po ay magbabayad kayo ng mga 7,000 pataas, 7,000 crowns pataas ang isang tao. So, isang tao yun guys, ibig sabihin yung isang room pwede mong masolo, 7,000 pataas. So, dati kasi ako sa Brno, so naranasan ko po yan, na nag-board ako or nagsarili ako ng bahay. So, depende naman kasi yan sa agency nyo kung meron silang provided na bahay or kung wala, pwede kayong maghanap ng bahay. So, after 2 years dito sa company kasi namin is provided na namin yung bahay. That means maghahanap kami ng sarili namin bahay na may possibility na maghahanap na naman ako ng bago kong lilipatan if ever man na mangyari yun. Kasi hanggang 2 years contract lang po yung pinirmahan namin na free accommodation kami. And after 2 years namin is kami na po ang magpo-provide ng sarili naming bahay. So, ibig sabihin, kami na rin yung mag-shoulder, kami na rin yung magbabayad. Ang kagandahan dito sa lugar kung nasaan po ako ngayon, ang sinasabi nila is sa 15,000 crowns is meron ng 2 room. So, ibig sabihin, kung magsosolo ako ng room, so magbabayad po ako ng 7,500 crowns. So, magkano 7,500 crowns in peso? So, possible na sa 15, 16, 17, 18,000 pesos po yun. So, depende yan kung gusto nyo naman magdoble kayo, magdalawa kayo, may tropa kayo na close nyo. So, pwede nyo po siyang makasama sa isang room. So, nakadepende po yan sa inyo kung paano nyo i-maximize yung inyong budget. So, yan lamang guys, and sana may napulot kayo sa video na natin ngayong gabi. Thank you!